Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang friend request na napalabas noong 2016. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Pinakita ang isang babae na si Laura Woodson na nakatira kasama ang kanyang mga best friend na sila Olivia, Izzy at Gustavo. Si Laura ay isang famous at popular na estudyante sa eskwelahan na pinapasukan niya. Siya ay active sa Facebook at confirm lang ng confirm sa friend request na natatanggap niya. Isang araw ay habang naglo-lunch sila ay nakita nito si Marina at dinagtagal ay sinenden siya nito ng friend request. Napansin naman ito ni Laura at tiningnan nito ang profile niya. Nagulat siya nang makita na wala itong friends. Nakita din niya doon ang mga kakaibang video na naipost ni Marina at inaccept niya ang friend request nito. Sumunod na araw ay nagkita ang dalawa at nagbonding saglit. Di kalaunan ay na-observe si Marina kay Laura at nai-photoshopan nito ang picture nilang dalawa. Nakita din ng mga kaibigan ni Laura ang picture na iyon at naisipan nila na tignan pa ang mga nai-post nito. Nagulat sila dahil sa lalong nagiging creepy ang mga nakita nilang mga post na nandun. Sunod-sunod na nagsesend ng message si Marina sa kanya pero hindi na lang ito pinansin ni Laura. Isang gabi ay habang nag-aayos siya ng kanyang sarili ay tumawag sa kanya si Marina. Sinagot naman niya ito at kinausap. Sinabi nito na lalabas lang silang dalawa ng kanyang boyfriend na si Tyler para ay celebrate ang kanyang birthday. Pero pagkarating nila sa lugar ay mayroon palang surprise ang mga kaibigan niya sa kanya at kasama nila doon ang kanyang ina. Kumuha sila ng maraming pictures at naipost nila ito na nakatag sa kanya. Nakita ni Marina ang mga post na iyon at nagalit siya dahil nagsinungaling sa kanya si Laura. Kinabukasan ay galit na kinausap ni Marina si Laura sa cafeteria. Sinabi rin nito na gumawa siya ng regalo para sa birthday niya. Sinubukan pakalmayan ito ni Laura dahil pinagtitinginan na sila ng mga nandon. Pero hindi ito nagpapaawat sa kanya at inatake nito si Laura. Tumipensa naman si Laura, dahilan para matanggal ang hood nito at makita ng lahat ng nandon ang sunog na ulo nito. Agad na binalik ni Marina ang hood at tumakbo papalayo. Kinagabihan ay tinatadtad ni Marina ng message si Laura at sinasabi nito na nagso-sorry siya sa kanyang nagawa. Hindi na nagustuhan ni Laura ang pinapakita ni Marina kaya napag-isipan niya na i-unfriend na lamang ito. Pagkakita ni Marina na nai-unfriend siya nito ay naisipan nito na mag-video habang nagpapakamatay ito. Matapos nilang malaman ang tungkol sa pagbigti ni Marina, nagulat si Laura nang may nag-message sa kanya. At iyon ay si Marina at nag-send din ito ng isang video sa kanya. Sa videong iyon ay pinakita niya ang ginawa niyang regalo para kay Laura at sinunog ito. Pagkasunog ay nagbigti ito at nasunog na rin ang katawan niya. Kinabukasan ay nagulat siya nang makita niyang na-upload ito sa kanyang profile kahit na hindi naman niya ginawa iyon. Hindi niya rin magawang i-delete ang video. Dahil nga sa video na iyon ay nagsimula na ang mga friends niya na i-unfriend siya. Sinubukan na din niyang i-delete ang kanyang account pero hindi rin niya ito magawa. Naisipan niyang magpatulong sa isa niyang kaibigan na si Kobe na magaling sa mga bagay na ganon. Nang sinubukan niyang inspeksyonin ang codes ng website sa profile ni Marina ay napansin niyang hindi codes ng isang webpage ang nandun at hindi niya malaman kung ano ang mga iyon. Sa kabilang banda naman ay papauwi na sa apartment si Izzy. Tinawagan niya ang kanyang boyfriend na si Gustavo. Maya-maya ay napansin ni Gustavo na biglang naging friend niya sa Facebook si Marina. Napansin niyang parang naghoang ang laptop niya hanggang sa mag-shutdown ito. Biglang lumingon si Gustavo dahil nakarinig ito ng ingay. Pero naiwan sa screen ang kanyang mukha na naka-freeze. Pinuntahan ni Gustavo ang narinig niyang ingay at may nakita siyang dalawang lalaki na halos wala ng mukha. Nagmamadali siyang tumakbo at pumasok sa elevator. Biglang namatay ang ilaw sa elevator at binuksan niya ang flashlight ng cellphone. Nakita nito na may kakaibang mga nakasulat sa pader at may mga insekto na gumagapang. Maya-maya ay may kamay na humawak sa kanya. Si Izzy naman ay naghihintay sa labas ng elevator para sumakay doon. Nagulat ito nang bumukas ang pinto at makita na inuuntog ng kanyang boyfriend ang ulo niya sa pader hanggang sa mamatay ito. Inilibing na nga si Gustavo pero di nagtagal ay may napost na namang video sa profile ni Laura. At iyon ay ang video ni Gustavo na inuuntog ang kanyang ulo hanggang sa mamatay siya. Sinubukan niya ulit i-delete ang video at hindi na naman ito mabura. Tumami palalo ang nag-unfriend kay Laura dahil sa video na iyon. Napatawag nga si Laura ng principal nila dahil sa maraming report patungkol sa kanya. Sinabi niya sa principal na hindi siya ang gumagawa nun. Pero siya ay sinuspinde ng principal sa paaralan. Isang araw ay tinawag ni Kobe si Laura at sinabi nitong puntahan siya nito.
Sinabi niya na bago mamatay si Gustavo ay naging friend nito si Marina sa Facebook. Pinakita din nito ang video ni Gustavo at napansin niya na may tunog ng mga insekto sa videong yun. Ayon kay Kobe ay nag-research siya at napag-alaman niya na ang insektong wasp ay may kinalaman tungkol sa mga gawang kasamaan noong una. Kaya nag-research pa ang dalawa, pinuntahan nila ang dorm ni Marina at nakita nila ang isang class picture at nalaman nila kung saan nanggaling ito. Agad na pinuntahan ni Laura ang lugar at nalaman niya na sanggol lang si Marina nang dumating siya doon dahil sa nasunog ang kanyang ina. Bago mamatay sa sunog ay naipanganak nito si Marina. Dagdag pa ay mayroong dalawang lalaki na nambuli sa kanya dati at di kalaunan ay natagpuan na lang nila na patay na ang mga ito at halos di na makita ang mukha dahil sa inatake ang dalawa ng mga wasp. Sa kabilang banda ay patuloy na nagre-research si Kobe tungkol sa mga mangkukulam. Di kalaunan ay nadaanan niya ang isang article na nagsasabi na mayroong isang ritual na kung saan ay magbibigti ay susunugan ng mangkukulam ang sarili niya sa harapan ng isang itim na salamin. At ang kapalit nun ay magkakaroon ng isang demonic possession. Bago pa niya malaman ang iba pang nakasulat doon ay nag-glitch ang screen nito ay nagpakita si Marina sa lahat ng screen sa loob ng kwartong yun. Nang papalabas na siya ng kwarto ay nakakita siya ng isang mukhang demonyong sunog sa labas. Sa kabilang banda naman ay sinusubukan ni Tyler na ipagtanggol ang kanyang girlfriend sa mga nangbabash dito. Pero bago pa man niya matapos ang kanyang message ay nag-glitch ito. At bigla na lang may insektong umatake sa kanya. Si Laura naman ay tumawag kay Tyler habang nakasakay ito sa isang bus pauwi. Sinabi niya ang tungkol sa Saddle Mills. Iyon ay ang lokasyon kung saan natagpuan ng bangkay ng dalawang kaklase ni Marina. Maya-maya ay naging friend na ni Marina si Izzy sa Facebook. Biglang nag-glitch ang cellphone na hawak nito at nakita niya ang reflection niya sa cellphone na nag-freeze. Napansin din niyang may nasusunog sa labas, nakakita din siya ng isang pasyente na sunog ang buong katawan kaya lumabas na lamang siya ng kwarto. Pagkalabas niya ay napansin niyang walang mga tao doon at nakita niya ang dalawang lalaki na hindi nakita ang mukha na naglalakad papunta sa kanya kaya nagtatakbo siya. Nakapasok siya sa isang silid at nakita niya doon ang sarili na patay na at ginilitan ang kanyang leeg. Maya-maya ay lumabas ang demonyo at pinatay nito si Izzy. May dalawang detective ang lumapit kay Laura para tanungin ito. Pinakita ng dalawa ang kopya ng CCTV at nakita nila si Izzy doon na parang nababaliw. Nakita din nila doon na hinawakan ni Izzy ang sariling buhok at ginilitan ang sarili. Tinanong nila kung nag-drugs ba si Izzy pero sinabi naman niya na hindi ito gumagamit. Maya-maya ay may naipost na naman video sa Facebook ni Laura. At iyon ay ang video ni Izzy na habang ginigilitan niya ang kanyang sarili. Nandiri ang karamihan at nagalit dahil bakit niya pinupost ang mga kaibigan niya na namamatay. Sinubukan nila Tyler, Olivia at Kobe na i-delete ang kanilang mga Facebook account pero hindi nila magawa iyon. Naisipan din nila na i-unfriend nila si Laura pero hindi rin nila magawa iyon. Sinabi ni Kobe ang lahat ng nalaman nito kay Laura tungkol sa ritual. At nasabi ni Kobe na ang tanging paraan para ma-into iyon ay ang masira nila ang Black Mirror na ginamit ng mangkukulam para isagawa ang nasabing ritual. Naisip ni Laura na ang laptop ni Marina ang Black Mirror na iyon. Sa kabilang banda ay tinago ni Olivia ang lahat ng gamit niya sa isang box. Pinuntahan niya si Laura at nakita niya ito na naiprint ang lahat ng nasa post ni Marina at naghahanap ng maaaring clue kung saan nagpakamatay ito. Doon ay sinabi ni Olivia na aalis na siya sa apartment. Sa kabilang banda ay sinabi naman ni Tyler ang kanyang nalaman tungkol sa nangyari sa nanay ni Marina. Na nasunog ito at nang dinala sa hospital ay lapnos na ang balat at matapos na mapanganak si Marina ay namatay na ito. Habang pinapanood nila ang video ay nakita nila na naging friend na ni Olivia si Marina. Biglang tumunog ang cellphone ni Olivia pero hindi niya sinagot iyon dahil sa takot. Pumunta siya sa isang kwarto at nakitang nag-glitch ang screen ng computer niya at nakita niya ang refleksyon niya doon. Maya-maya ay lumapit siya sa pinto at sumilip. Napa-atras siya sa nakita at bigla na lamang may naglabasan ng mga insekto sa pinto. Nagmamadali ang dalawa na puntahan si Olivia dahil alam nila na siya na ang susunod na mamamatay. Pagkarating nila sa apartment ay bigla na lang nahulog si Olivia sa harapan ng sasakyan nila. Nakaligtas si Olivia at nai-confine ito sa hospital. Si Laura naman at kasama si Kobe na pupuntahan ang lumang bahay ng nanay ni Marina na nasunog. Biglang sinapian si Olivia at inatake nito ang isang detective at kinuha ang baril nito at pinaputok ito sa ulo niya. Nakarating na nga ang dalawa sa lumang bahay nang biglang tumunog ang cellphone ni Kobe at nang makita niya ito ay nag-glitch ito at nag-freeze din ang kanyang refleksyon doon tulad ng iba nilang kaibigan.
Nagpanggap na lamang si Kobe na hindi nangyari iyon at nang makita si Laura ay sinabi nito ang tungkol sa basement kung saan may nakita siyang isang babae na naglalakad doon. Pinasok nila ang basement at nakita nila na maraming salamin na basag doon at may mga nakasulat sa pader na hindi maintindihan. Maya-maya ay sinaksak ni Kobe si Laura dahil naisip niya na maaaring mainto iyon kung mamamatay si Laura. Agad na, tumakbo si Laura at naghabulan sila sa kakahuyan. Nang makalayo na si Laura ay huminto ito saglit at napansin nito ang isang building na pamilyar. Tinignan niya ang report tungkol sa dalawang lalaki at ang post ni Marina at tugma ang mga iyon sa nakita niyang building. Sumakay siya ng taxi at pinuntahan niya ang building na iyon. Nakasalubong naman ni Tyler si Kobe habang hinahabol nito si Laura. Tinawagan ni Laura ang si Tyler at sinabihan nito na pumunta sa factory. Nang makarating si Laura ay inikot niya ang factory at maya-maya ay tinawagan siya ng kanyang ina. Habang kausap niya ito ay nag-glitch ang screen nito at sinaniban na nga ang kanyang ina na may hawak na kutsilyo. Matapos nun ay naputol na ang tawag. Nang makarating na sila Tyler at Kobe sa factory ay hinanap nila si Laura. At nang makita na nga nila ito ay bigla na lang sinaksak ni Kobe sa leeg si Tyler. Naghabulan ulit ang dalawa hanggang makapunta si Laura sa isang dead end. Maya-maya ay bigla na lang inatake ng mga insekto si Kobe at kinamatay niya iyon. Habang napaupo si Laura sa sahig ay bigla niyang nakita si Marina noong bata pa ito at sinabi ni Marina na gusto lang niya na maging best friend si Laura. Sinundan niya ang bata at doon niya nakita ang bangkay ni Marina at ang laptop nito. Nang tinitigan niya ito ay napunta siya sa kakahuyan at paglingon niya ay ginulat siya ni Marina na mukhang demonyo. Sumunod nun ay naging katulad ni Laura si Marina at wala na itong kahit isang friend sa Facebook. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.